Magandang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa lahat po ng sumusubaybay po sa ating Usapang Biblia, Family Altar, Day 2 ng ika-6 na linggo na tayo. Okay? Ipang-5 linggo na po ito. Mula noong April 13, 2020, nag-start po tayo dito sa ating Family Altar nung mag-start po itong ating COVID-19 lockdown. Okay? O COVID-19 ECQ, Enhanced Community Quarantine. Kaya ngayon naman, nandito tayo sa loob ng bahay dahil bawal sa atin lumabas. Kaya manatili po tayo mag-aaral ng mga salita ng Diyos at mananalangin. Kaya sa lahat po ng nakikinig at sumusubaybay dito, pwede po kayo mag-comment, pwede kayo magtanong kung may mga bagay na hindi po kayo naintindihan doon po sa ating comment section. Okay? Pwede po kayo magtanong para mag-aral po tayo pareho. Amen? So ngayon po ay dadako na po tayo sa ating day 2, round 5 po tayo or pang-limang week na po tayo. At dito po sa ating day 2, Genesis chapter 17, verse 1 hanggang verse 27. Okay? So Genesis chapter 17, verse 1 hanggang verse 27. At ating pong babasahin ito. Hindi ko na masyado kumpleto yung pagbasa para hindi to tayo masyado mahaba. At sabi dito sa chapter 17, nang 79 na taon na si Abraham, napakita sa kanya si Yahweh at sinabi, "Ako makapangyarihang Diyos, sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo at pararamin ko kayo." Pagkarinig dito ay nagpatira pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon." So ito po yung sinasabi ng writer ng Genesis na si Moses, chapter 17 verse 1 to 7 lang muna. Okay? Dito po sa chapter na ito, ano po ang ating mababasa dito? So, encourage ko po kayo na basahin po ninyo itong chapter 17 verse 1 to 27. Dito po, ang mga karakter po dito ay ang Diyos, si Abraham. At binanggit din po ng Diyos dito si Sarah, si Ismael, at si Isaac. Okay? At yung mga slaves, lahat ng mga household na ni Abraham ay binanggit din po ng Diyos. Okay? Now, ano po ang ating mababasa dito? Ito po ay pakikipagkita uli ng Diyos kay Abraham. At habang nakikita po si Abraham at si God dito, ay nag-uusap po sila. Mayroon pong instruction, mayroon pong iniuutos ang Diyos kay Abraham na dapat niyang gawin. Ang utos po ng Diyos kay Abraham dito sa chapter 17 ay walang iba kundi sabi ng Diyos kay Abraham, "Pararamihin ko ang iyong lahi, kaya kailangan ikaw, household mo, slaves mo, lahat ng coming generations mo, kailangan magpatuli. Kailangan tuliin kayo, kailangan mag-circumcise kayo." Okay? I-circumcise kayo. Now, kailangan po si Abraham at ang kanyang household, slaves, magpatuli. Dahil utos po yan ng Panginoon. Ano ba yung tuli? What is the biblical reasons for circumcisions? What is the biblical reasons for circumcisions? Ano po ang dahilan bakit kailangan tuliin si Abraham at ang kanyang mga lahi? Number 1, ito po, pagtutuli na ito, this is what we call as a covenant of Abraham and God to all descendants and their slaves. Okay? This is a token, ulitin ko, this is a token of their covenant. Ito po ay palatandaan na sila ay mayroon pong kasunduan na pararamihin po ang kanilang lahi. Para maalala nila ni Abraham, lahi niya at ng Diyos na meron silang usapan, meron silang pinagkasunduan, maalala nila by means of pag nakita nilang sila ay na-circumcise. Okay? Nagiging tuli. Now, pangalawa, the biblical reasons for circumcision is this what we call, ito po ang magiging everlasting covenant ni Abraham and the descendants ni Abraham at ng Diyos and for all coming generations. At makikita nila na talagang sila po yung mga lahi na yon na pinararami ng Diyos. Yan po yung palatandaan ng kanilang kasunduan. Yung pong pagtutuli na yan. Okay? And
it was practiced during the biblical times by right after Abraham uh, going to the 12 tribes, Israel, sa Judaism, nagiging law po yan ni Moses at lahat po sila ay nagpa-circumcise. Okay? Alinsunod sa utos ng ating Diyos. Now, paano po sila, how was the circumcision performed in biblical times? Now, ang instruction po ng Diyos, sabi ng Diyos kay Abraham, tuliin mo ang sarili mo, tuliin mo ang mga slaves mo, tuliin mo ang household mo. Okay? So, ang pagtutuli po, ang circumcision po, kung hindi po mababasahin sa verse 13, ay in physical. Okay? In the flesh. So, talagang tinutuli po sila in physical o in the flesh during the Old Testament time bilang palatandaan ng kanilang kasunduan na sila'y pararamihin ng Panginoon. Kaya siguro kailangan silang magpatuloy lahat para dumami po sila. Kasi yan po ang promise ni Lord sa kanila, pararamihin po sila. At sinabihan po ng Diyos si Abraham na hindi ka na Abraham tawag sa iyo, Abraham na kasi pararamihin na kita. At si Sarah, tatawagin ng si Sarah, hindi na Sarah kundi Sarah dahil magiging ina na po siya ng maraming bansa. At dito po nagda-doubt si Abraham dahil sabi niya, manganganak pa ba kami? Ako 100 years na, si Sarah is 90 years na. Sinabi po ng Diyos sa kanila, nagkakamali ka Abraham. Pararamihin ko ang iyong lahi pero yung ating tipan, yung ating kasunduhan, doon po yan matutupad kay Isaac na bago tuloy bigla, di ba? Napunta tuloy kay Isaac. Pero talagang mag-start po yung kay Abraham and then kay Isaac and then down the line, pararamihin po ng Diyos ang lahi ni Abraham. Okay? So, ano po ang ating matututunan dito sa chapter 17, verse 1 to 27? Ulitin ko po. Number 1, ang matutunan po natin dito, ang dahilan kung bakit iniutos ni Lord ang pagtutuli sa lahat ng mga lahi ni Abraham ay ito po ay magiging palatandaan ng kanilang kasunduan na sila ay pararamihin ng Diyos. Okay? Palatandaan ito ng kasunduan ni Abraham at lahat ng mga lahi ni Abraham na sila ay pararamihin ng Diyos. And then this will be an everlasting covenant to all the Abraham's descendants. And it was practiced, okay, by the religious group during those biblical times like Judaism at ng Islam. Okay? Now, sinabi ko na rin po sa inyo kung paano po ang how they perform circumcision. Tinuli ni Abraham sarili niya, ang household niya, mga slaves niya, ganun po ang pagtutuli during those times sa Old Testament time. So, yan po ang ating matutunan. Utos po ng Diyos yan at kasunduan po nila na pararamihin po sila, lahi ni Abraham at ng Diyos. And then, ang circumcision po ba in Christianity is required? Into this time, sa panahon po natin ito, what is the circumcision in Christianity? Is this applicable? Is this required na lahat tayo ay kailangan mapatuli tayong mga Kristiyano? Kapag mababasa po natin ang Acts chapter 4 sa New Testament, ang Old Testament circumcision po is clearly defined as a covenant between God and all Jewish males. Okay? Lahat na po yan para kay Abraham descendants at sa lahat ng mga Jewish. Okay? At ang circumcision po into this time, in Christianity time, is no longer required in the New Testament. Instead, Christians are urged to circumcise of their heart. So, lahat po ng mga Christian into this time is no longer required to be circumcised. Okay? Kaya, ang lahat ng mga Christian into this time, kung meron mga circumcision na nangyayari in physical into this time, siguro not for reasons of religious reasons, but for the hygienic measures. Okay? Sa mga medical practitioners natin, mga advice sa ating mga lalaki, kailangan patuloy po tayo. But this was done, nangyari po ito not for religious purposes or dahil ito ay covenant or ordinance ng church, kundi ito po ay hygienic measures na lang into this time. Okay? Wala na po itong kinalaman dun po sa sinasabi ng Diyos kay Abraham into this time sa ating Christianity time. Ang circumcision kasi sa panahong ito ay hindi na in the flesh, in spiritual po. Ang circumcision into this time is, ang ibig po sabihin po nan ay you have to be changed. You need to be what we call mapapawalang sala ka. Okay?
Mangyayari lang po ang change life, ang circumcision spiritual sa bawat Christian in today's time. Mangyayari lang po ang pagbabago ng buhay mo for you to become spiritually circumcised kapag tinanggap mo, sinasampalatayanan mo si Kristo na iyong Panginoong Diyos at tagapagligtas sa panahon ito. And then you are spiritually circumcised. Dahil ang promise doon sa Old Testament time ay pararamihin ko kayo. That is the reasons why kailangan nila magpatuli. Yan ang promise ni Lord. At yan ang utos ng Panginoon. Ngayon po, ang utos ni Lord, lahat kayo sumampalataya kay Kristo. Anyone who will be having faith in Jesus Christ, ito po yung promise ni Lord. Lahat po ng nananalig kay Kristo, sa John 3:16, may buhay na walang hanggan ka. Pag namatay ka, sa langit ka pupunta. Okay? Pangalawa, kapag sumampalataya ka kay Kristo, magsaya ka na. Dahil ang pangalan mo isusulat na sa aklat ng buhay. Okay? Kaya huwag kang mag-alala kung ang pangalan mo wala doon sa amelioration, doon sa ayuda. Huwag kang umiyak, huwag kang malungkot. Ang importante, malungkot ka kung ang pangalan mo wala po sa aklat ng buhay dahil sa impyerno po pupunta. Kaya mahalaga po sa mga Kristiyano or sa mga, lalo sa mga hindi Christians, that you have to believe in Jesus Christ. Dahil pag nanampalataya ka kay Kristo, tinanggap mo siya sa buhay mo, may buhay na walang hanggan ka. Nakasulat ng pangalan mo sa aklat ng buhay. Sa John 1:12, magiging anak ka ng Diyos. And then sa 2 Corinthians 5:17, ikaw ay mababago. Mababago ang buhay mo, magiging banal ka, you will be created a new person. Okay? Kaya kung dati po manginginom ka, palamura ka, lasinggero ka, sugarol ka, pag nakikristo ka na, mababago ang buhay mo. Yan po ang circumcisions. Yan po ang bagong buhay. Yan po ang pagtutuli sa panahong ito. Okay? And then, pagdating po ng Romans 8:1, lahat po ng sumampalataya kay Kristo, hindi ka nahahatulan ng ating Panginoon si Kristo because you will be starting to walk in the newness of life under the leading of the Holy Spirit. Okay? That is why you are saved, forever saved. Kaya dito po, sa lahat ng mga taong hindi pa nakakilala kay Kristo, dapat po kilalanin mo na si Kristo na iyong Panginoong Diyos at tagapagligtas. And this is the only reasons you will be circumcised into this time. Okay? Yan po ang ibig sabihin po ng Genesis chapter 17, verse 1 to 27. During the Old Testament time, iba po yung kanilang circumcision through physical, through in the flesh. Pero sa time po natin yung mga Christian, ang circumcision po natin is spiritual. By having Jesus Christ in life, by having faith in Jesus Christ, in Jesus Christ, tayo po ay magkakaroon ng spiritual circumcisions. Mababago ang buhay natin. Magkaroon pa tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? Si Abraham po, bago po siya nautusan ng Diyos na ma-circumcise silang lahat, nanalig na po siya kay Kristo, kaya pinawalang sala po siya ng Diyos. At siya po ay spiritually circumcised also. Okay? Siya po ay nabago din ang buhay, nagiging mananampalataya katulad natin ngayon. That is why he is called a man of faith. Like us, in today's time Christians, we are also called a man of faith. In fact, descendant na po tayo ni Abraham. Totoo po ang sinasabi ni Lord, ang promise na kay Abraham, para ramihin niya ang mga taong, mga lahi niyang mananampalataya. I hope na may natutunan po tayo dito sa ating day 2 ng week 5 ng ating family altar, usapang Biblia. Okay? Lagi ko pong inuulit sa inyo, ang sinumang taong sumampalataya kay Kristo, nanalig kay Kristo, may buhay na walang hanggan ka. Okay, ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, anak ka na ng Diyos, ikaw ay hindi nahatulan ng Panginoon because you are now walking in the newness of life under the leading of the Holy Spirit. Tandaan po natin yan. You will never be go to astray. Sinabi na po ng Panginoon yan because habulin ka ng banal na Espiritu, iingatan ka niya. Yan po ang palatandaan natin. Yung Holy Spirit will be with us. Okay? Noon, ang palatandaan nila, circumcision. Ang circumcision natin ngayon, maraming meaning into this time. Ang palatandaan po natin na we belong to Jesus Christ is the Holy Spirit will be with us after receiving Jesus Christ as our personal Lord and Savior in life. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat at ingatan ng ating Panginoong Diyos. Bye-bye.